Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa inyong pagmamahal, donasyon at kaloob sa Greg Durante Ministries. Great day to live. At tayo po ay nasa ating Bible study on the air. Tayo po ay manalangin. O Diyos na dakila amang makapangyarihan, may likha, may lalang at may ari ng lahat ng nilikha. Sa iyo ang kalwalhatian at dumaloy at umagos ang iyong kabunyian sa pagkilos ng iyong Espiritu sa aming pag-aaral sa pangalan ni Jesus. At ang ating pag-aaral ay tungkol sa titulong Darkness is in the Nations without the Holy Scriptures. Kaya't kung atin pong titingnan, kapag ang kasulatan po o ang tinatawag natin na Biblia sa makabagong panahon nung ito ay buuin ng iba't ibang mga nag-aral ng kasulatan mula sa iba't ibang pinagkunan nila ng mga orihinal na sulat na isinulat ng mga lingkod ng Diyos noong daan-daang taon na ang nakalipas. At dito po ay, kung titingnan po natin at ating pag-aaralan ang kasaysayan ng mga bansa, kapag hindi po pinahalagahan ang salita ng Diyos o ang kasulatan o ang Biblia, ang bansa po ay mananatili na nasa kadiliman at ang kadiliman po ang ibig sabihin ay kasamaan, kasalanan at kalikuan. So, ang darkness po, ang dilim ay yung mga maling pamumuhay, yung mga maling pag-uugali, at yun po ay masisira lamang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya napakahalaga po na ating maunawaan na may ilang uri ng tao, yung tinagurian ng tao sa kanyang kapwa-tao na atheist, ang ibig sabihin ay walang Diyos. At yung isa na may agnostics, na ang ibig sabihin, hindi niya sigurado kung may Diyos nga o walang Diyos. Kaya napakahalaga na atin pong matutunang mabuti, kailangan ng bansa ang banal na kasulatan. Sa John 5:39, dito po natin kukunin ang katotohanan at kahalagahan ng mga kasulatan. You search the scriptures because you think they give you eternal life. But the scriptures point to me. Dito po ay si Jesucristo ang nagsalita sa mga kaharap niyang mga Pariseyo, Saduseyo at mga eskriba, ang mga dalubhasa sa kasulatan. At sila po ay napakahusay sa mga kasulatan. Kaya ang sabi ng Panginoon, sinisiyasat ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na ang kasulatan ay magbibigay ng walang hanggang buhay. Subalit ang mga kasulatan itinuturo ay ako. So yun pong point to me, ang ibig sabihin ay lahat ng nasa kasulatan, iisa po ang pinatutungkulan at ito ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya sa tatlong bahagi ng ating pag-aaral this time, the Holy Scriptures gives life. The Word of God is alive and powerful. Yun po ang pangalawa. And then thirdly, looking and doing based on the Word of God. At laging tandaan natin that God never changes and the Word of God will never change. It is settled in heaven eternally.
Kaya nga po napakahalaga po na tayo ay may Biblia sa bahay. Ang isang statistics, ewan ko dito sa ating bansa, pero yung latest tungkol po sa Amerika dahil sila po ay kinikilala na sila po ay maalab sa Biblia. At ang latest statistics, 98% ng total population ng Amerika ay merong Biblia. Kung hindi man personal ay sa kanilang bahay. Pero ang nakalulungkot po dun sa statistics na yun, 38% of that 98% ng total population ng Amerika, 38% lamang po ang nagbabasa ng Biblia. Kaya nga po napakahalaga ng Biblia at ito itinatago. Hanggat maaari, tinatakot ang mga tao dahil baka daw sila ay maligaw at baka daw sila ay magkamali. Pero nais ko pong ipaunawa, basahin mo lang ng basahin ng Biblia at ituturo sa iyo yan kung sa iyong puso ay hinahanap mo ang Diyos, matututunan mo at makikilala ang Diyos sa pamamagitan ng kasulatang iyong binabasa. Kaya naman katulad ng mga alagad o ng mga apostol sa Aklat ng Gawa, Acts 5:29, sila ay binantaan ng Sanhedrin. Ang Sanhedrin ay binubuo ng 75 na mga kilalang tao sa doon sa Israel. 75 members ng mga kilalang leaders sa Israel. At sila ay binantaan na wag nilang ipapangaral si Jesucristo. Wag nilang ibabahagi ang kasulatan. At laging tandaan natin na wag kang papipigil. Sa bawat araw, magbasa ka ng Biblia at sa bawat araw, magpatutuo ka tungkol sa iyong nabasa. But Peter and the apostles replied, we must obey God rather than any human authority. We must. Kapag nabasa mo po yung salitang must, hindi pwedeng hindi sundin. Hindi pwedeng hindi isagawa. Yun po ay kailangang masunod at kailangang magawa. Kaya ang pagbabasa ng Biblia ay gawin mong ugali. Habit. Araw-araw magbasa ka ng Biblia at magbulay ka ng salita ng Diyos at magkabisa. At ikaw po ay makakaranas ng matinding mga pagbabago sa iyong buhay. At napakahalaga po na ating maunawaan, ano ba ang banal na kasulatan? Sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, dito po ay sinabi ni Pablo kay Timoteo, all Scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. So, pansinin po natin, kapag nagbasa ka po ng Biblia, malalaman mo ang mali at malalaman mo ang tama. Kaya napakahalaga po na ating maintindihan na ang Biblia, yun pong word na inspired, ito po ay hiningahan. It is breathed by God. Hiningahan ito ng Diyos. At ito ay mapapakinabangan upang tayo ay maturuan at matuto kung ano ang totoo at ating maabot ng pangunawa kung ano ang mali sa ating buhay. Kaya maliwanag po na pag nagbasa ka ng Biblia, makikita mo yung mga mali na ugali sa iyong buhay, na maling gawi sa iyong buhay, sapagkat ilalantad ng kasulatan kung ano ang mali sa atin. Kaya naman tayo nagpapatuloy sa kamalian dahil wala nga tayong karunungan sa pagkakaiba ng mali at ng totoo, ng tama at ng mali. Pero kapag nagbasa ka ng Biblia, matutuklasan mo ang mga mali sa iyong buhay at matutuklasin mo ang mga tamang dapat na ating isagawa.
Kaya ito iaayos tayo. It corrects us when we are wrong. Tayo iaayos pag mali tayo at tuturuan tayo kung ano ang gagawin nating tama. At ang sabi sa verse 17, God uses it to prepare and equip His people to do every good work. So ating pansinin po, lahat tayo ay dapat manggagawa ng mabuting gawain. So ang layunin po ng ating pagiging Kristiyano, pagiging anak ng Diyos, is to do every good work. Kaya kung titingnan po natin, kailangan tayo ay nasa mabubuting gawain dahil nung tayo maligtas sa Ephesians 2:10, ito po ang layunin ng ating pagiging Kristiyano. For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. So, dapat ang buhay natin ay manggagawa at makita sa atin ang mabubuting gawain. Yun po ang siyang pinakang layunin. So, ang aalisin mo yung takot. Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan ng ibang uri ng sakit o karamdaman yan? Malugod po namin kayong inaanihan sa Friday Night Revival Meeting sa darating na May 1, May 8, May 15, May 22, May 29. Ito po ay walang bayad at kami po ay galak na makapiling sa gabi ng himala at gabi ng pagpapala. Ito po ay magaganap sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, sa ganap na alas 6:30 ng gabi. Yun po ang tema ng kasulatan na ikaw at ako ay mapuspos ng mabubuting gawa. Sapagkat kung atin pong tutuklasin ang mabubuting gawa, lahat po ito ay dapat ay nasa atin. Ang mabubuting gawa ay dapat ating isinasagawa sapagkat tayo po ay inaasahan ng Diyos na maging manggagawa ng lahat ng mabuti. Kaya nga po, for we are God's masterpiece. So, tayo po ang pagkalikha natin na hindi po pangkaraniwan. Ang pagkalikha po sa atin ay pambihira. Kaya nga kung ating unawain, ikaw ay dapat na mapagmahal, ikaw ay dapat na mapagpatawad, at ikaw ay dapat na mapagbigay. Yun po ang good work. At kung titingnan po natin maging sa Titus, ang sabi po sa Titus chapter 1, napakahalaga po na ating gawin ang paggawa ng mabubuting gawain sa verse 16. So Titus chapter 1 verse 16. Such people claim they know God, but they deny Him by the way they live. They are detestable and disobedient, worthless for doing anything good. Kaya kailangan po tayo bilang mga anak ng Diyos, kailangan kapaki-pakinabang po ang pagsasagawa natin ng mabuti. At paano natin malalaman ang kabutihan? Sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia, sa pamamagitan ng pagbasa ng Biblia. At ang ikalawang katotohanan, para lalong tumibay tayo sa pag-ibig at pagnanais na ang Biblia ay maging
pagkain ng ating buhay, panuntunan at guide ng ating buhay. Ang sabi po sa Hebrews 4:12, it's about the Word of God. At ang sabi po dito, for the Word of God is alive and powerful. It is sharper than the sharpest two-edged sword, cutting between soul and spirit, between joint and marrow. It exposes our innermost thoughts and desires. So, atin pong unawaing mabuti na ang ating puso po kapag hindi natin pinuno ng salita ng Diyos, hindi po natin maialis ang ating buhay sa kasalanan o sa kamalian man. Dahil ulitin kong muli, ang salita ng Diyos ang mag-i-expose kung ano ang mali at magbibigay sa atin ng aralin at turo kung ano ang dapat nating mabuting gawin dahil tayo ay anak ng Diyos, tayo Kristiyano, para maging manggagawa ng mga mabuti at ang mga mabuting gawain ay nasa Biblia. Kaya nga atin pong unawain na ang salita ng Diyos ay buhay at ito ay napakamakapangyarihan, powerful. At ating pansinin na ang salita ng Diyos ay inihalin tulad sa isang napakatalas na tabak na magkabila ay talim. Kaya kung iyong iguguhit ang larawan ng tabak, makikita mo yung magkabilang talim. At kapansin-pansin, dahil ito ay naglalagos, cutting between soul and spirit. At kung papansinin natin, ang ating kaluluwa, ang ating isipan at ang ating espiritu na naririto ay ang ating puso. At kailangan na sa ating puso ay naroon ang salita ng Diyos upang ang ating isipan ay magkaroon ng pagbabago sapagkat ang sabi ng Biblia, be ye transformed by the renewal of your mind. Magsipagbago na kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isipan. Kaya kung titingnan po natin, kailangan salita ng Diyos ay ating kinakabisa, tayo nagbubulay at tayo ay nagsasaulo ng mga pangako ng Diyos. At ano ang mangyayari sa iyo? So, laging tandaan po natin kapag ikaw ay binago ng salita ng Diyos at binago mo ang buhay sa pamamagitan ng pagsasagawa ng salita ng Diyos, apektado ang buo mong pamilya. Apektado ang susunod na lahi ng iyong buhay. Apektado ang kaapu-apuhan mo. Kaya napakahalaga mag-umpisa tayo ay sa bawat isa dito ay personal na pananagutan natin sa harapan ng Diyos. Kailangan po na maging maalab tayo sa pagbabasa ng Biblia. Kaya napakahalaga po na kung wala kang Biblia, ay magsikap kang magkaroon. At kung wala kang Biblia, sumulat ka at tayo ay kukuha ng mga magsusuporta para tayo mabigyan ng Biblia. Basta kayo lamang ay magpadala ng sapat na halaga para sa handling, para ito'y maipadala sa inyong bahay. Sapagkat meron pong mga kaibigan tayo na gustong-gusto na bawat tahanan sa buong Pilipinas ay lagyan ng Biblia. Napakahalaga po na meron kang Biblia sa iyong bahay. Kahit anong uri ang bahay mo, kailangan meron kang Biblia at kailangan binubuklat mo at binabasa araw at gabi. Kaya napakahalaga, babaguhin ang ating puso at babaguhin ang ating kaluluwa. Espiritu at kaluluwa, puso at isipan. At mag-iiba ang ating pagpapahalaga sa mga mabubuting gawain. Kaya napakaganda po na ating maunawaan, bukod sa mababago ang ating espiritu at kaluluwa, lulusog ang ating pisikal na katawan. Kaya nga po, pansinin natin ang salita ng Diyos, pag iyong kinabisa at ginamit mo sa iyong buhay, ang salita ng Diyos ay katulad ng pagkain, ang salita ng Diyos ay katulad ng inumin. So the Word of God is the bread of life, the Word of God is the water of life. So if you eat the bread of life and you drink
the water of life, magkakaroon ka po ng kakaibang physical na kalusugan. Kaya pag binasa mo ang Biblia, ito po ay mag-i-expose. Ano po yung mag-i-expose? Ilalantad ng salita ng Diyos na nasa Biblia na tinatawag na kasulatan, yung mga lihim nating iniisip at yung mga lihim nating mga mithiin at hangarin na salungat sa isipan at kalooban ng Diyos. Lagi nating tatandaan, ang isipan ng Diyos ay kaiba kaysa iniisip natin at ang kanyang pamamaraan ay kaiba kaysa ating pamamaraan. Kaya napakahalaga na tayo po ay magpakaalab at magdesisyon ka ngayon na maging maalab sa pagbabasa at pagkakabisa ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagbasa ng Biblia. At ang pangatlong katotohanan, para mabuo natin na mawala ang kadiliman sa iyong puso, sa iyong isipan, sa iyong bahay, sa iyong hanap buhay, sa iyong negosyo, kung may kalakal ka, para mawala ang kadiliman. At kapag nagliliwanag ang personal mong buhay, maliliwanagan ang buong pamilya mo. At kapag nagliliwanag ang salita ng Diyos sa buong pamilya mo, ito ay lalabas sa iyong bahay. At saan ka man pumaroon, dala-dala mo ang liwanag ng buhay na galing sa salita ng Diyos na iyong isinilid sa iyong puso at sa iyong isipan. At ang sabi ng James 1:25, para matuto tayo on how to do. But if you look carefully into the perfect law that sets you free, and if you do what it says and don't forget what you heard, then God will bless you for doing it. Atin pong pansinin, ang pinagpapala lamang ay ang manggagawa ng salita ng Diyos. At pansinin po natin yung unang bahagi nitong talatang ito, but if you look carefully. Bakit po ginamit yung but? Ano po yung pinag-uukulan ng panibagong pagpapahayag? Tingnan natin sandali sa 22 para maintindihan natin yung other part of the before the word but. But don't just listen to God's word. You must do what it says, otherwise you are only fooling yourself. So napakatindi po nung kabuuan nitong talata. Huwag kang tagapakinig lamang ng salita ng Diyos. Muli, ginamit yung salitang must. You must do what it says. Nakikinig ka at iyong gagawin yung iyong narinig. Sapagkat kung ikay tagapakinig lamang at hindi mo isinasagawa yung word na otherwise, ang ibig sabihin, sa halip na magiging matalino, ikaw ay magiging hangal o dinaraya mo lamang ang iyong sarili. Kaya nga, pansinin natin, paano ang isang tao hindi makikinig ng salita ng Diyos at hindi mapapakinabangan ng pagbasa ng Biblia. Una, tayo po ay maraming katwiran sapagkat marami po tayong alam sa buhay dahil sa ating mga dinaan ng pag-aaral at karanasan. Kaya ang unang hamon ng Biblia sa verse 19, huwag mong hatulan ng Biblia. Understand this, my dear brothers and sisters. You must all be quiet to listen, slow to speak, and slow to get angry. Ibig sabihin, tanggapin mo lamang ang aking pagtuturo. Huwag mong hatulan ang itinuturo ko sa iyo sapagkat ito ay salita ng Diyos. Be quick to listen, slow to criticize, slow to speak, and slow to get angry. At bakit magagalit ang isang tao? Dahil kasi malalantad yung kamalian sa kanya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Malalantad yung bulok na bahagi ng buhay ng isang tao at ang maglalantad dito ay ang salita ng Diyos. Kaya ang isang tao ay magagalit at sasabihin, hindi totoo yung iyong itinuturo, Brother Greg. Pero ingat ka, dahil ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos at ito ang siyang hahatol sa iyo at sa akin. Kaya ang sabi sa 22, huwag mong gawing hangal ang iyong sarili.
Ano po ang sabi? But be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own self. So wag kang padadaya. Ngayon, sa kabuuan ng ating pag-aaral tungkol sa liwanag na idudulot ng salita ng Diyos. Sa verse 25 ulit, dito ay napakahalaga na ating maintindihan. But whoso looketh into the perfect law of liberty. So pansinin po natin, perfect law of liberty. Ang ibig sabihin, sakdal o ganap. Mapagkakatiwala ang batas ng paglaya. Napakahalaga po na maintindihan mo kung ano yung perfect law of liberty. Atin pong pansinin sa John 8:31 at 32. John 8:31-32. Ang sabi po doon, then said Jesus to those Jews which believe on Him, if you continue in my word, then are you my disciples indeed. Semicolon po sa verse 32, and you shall know the truths, and the truth shall make you free. Kapag nalaman mo po ang katotohanan, ikaw po ay magiging malaya. Na ibig sabihin, makadadaloy sa iyo ang karunungan ng Diyos at dadaloy sa iyo ang katapangan na piliin ang matuwid at tama. At mararanasan mo ang makapangyarihan at maluwalhating pagsama ng Diyos. At sa sandaling ito, sabihin mo ang ganitong panalangin. Diyos ko, kasihan mo po ako ng katapangan na maging manggagawa ng iyong salita. Bigyan mo po ako ng sigla, bigyan mo po ako ng kaaliwan sa iyong salita. At mapuspos ang aking buong buhay, bahay at hanap buhay ng iyong kaginhawahan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Sa kabuuan, ang banal na kasulatan ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Pangalawa, ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. At pangatlo, iyong isagawa kapag daka ang pagtuturo na narinig mo tungkol sa katotohanan ng salita ng Diyos. The perfect law of liberty. At ikaw ay magiging malaya at magiging kang pinagpala at ang pinagpala ay ang nagsagawa ng salita ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at sa susunod nating pag-aaral. God bless you at maging maunlad ang iyong buhay sa pangalan ni Jesus. Sawa ka na ba sa iyong mga napapanood ng mga negatibo at pangit na balita? Narito ang alternatibo, ang Great Day to Live na mapapanood sa Beam Channel 31 sa inyong local antenna, mapapanood sa buong Metro Manila at sa buong Pilipinas at sa ilang mga cable operator system na nagdadala ng palatuntunang ito sa pamamagitan ng Trinity Broadcasting Network. Mapapanood niyo po ang ating mga programa Lunes hanggang Huwebes, alas 9:30 ng gabi, at tuwing araw ng Biyernes, alas 10:30 ng gabi, at araw ng Sabado, alas 11 ng gabi. Maaari nyo rin po kami mapanood sa Church Channel via satellite at ilang mga cable operator system sa buong Pilipinas at karatig bansa sa Asia. Lunes hanggang Sabado, sa ganap na alas 12 ng hating gabi, alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi. Ating ipapahayag na si Jesus lamang ang tanging daan tungo sa buhay na walang hanggan at ang aming dala ay laging mabuting balita. Maaari kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines. Tumawag sa ating telepono o mag-text. Bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com. Maaari mo din kaming sundan sa Facebook at Twitter. Malugod naming inaanyayahan ang lahat na makadalo tuwing araw ng Biyernes sa aming revival at tuwing Linggo upang sumamba sa Panginoon. Kung ikaw ay napagpala sa natapos na programa ng Great Day to Live, maaaring magkaloob sa